ngayon, bukas, at magpakailanman. Sa buong buhay ng isang bata, ang pinakamalalim na kanyang pangangailangan, anumang lahi o sa amang bansa pa siya isinilang, ay ang magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Ang makapiling kapwa ang kanyang ama at ina. Yun ang kabuluhan ng kanyang pagkatao. Dahil ang pamilya ang unang tahanan ng pagmamahal, pagkakaisa, at pakiramdam na tayo ay buo. Tunghayan ninyo ang kwento ni Julie na siguradong aantig sa inyong mga puso. Ito'y pinamagatang, Kailan Muling Makakapiling? The Julie Forsberg Belleza Story. Daddy, please. Don't leave me, Daddy. Daddy. Don't leave me again. Daddy, don't leave me again. Hush now, baby. I'll be back. Oh. And Mama June is here to take care of you, okay? Oh, it's okay, baby. I promise I'll write to you all of the time, okay? Listen, school's starting soon, and I promise when I get back, I'm gonna buy you the nicest, newest cell phone, okay? Oh, yun naman I pala love you, Mama. eh. Diba? I'll miss you. Honey, please take care of my little girl, okay? I'll miss you so I much. miss you too. Okay? I love you. I love you too. Oh, you come back, huh? We will wait 1 year only. You come back, huh? I will. Mga kalaro, don't forget, ha? Ah. Cellphone and watch. Okay? But hey, listen, I want you to take care of your mother, and especially my Julie, okay? Yeah. You do that for me. Yes. Okay, thank you. Don't forget, okay? Oh, Daddy, no. Don't leave me again. I gotta go. Daddy. No. Daddy. Thank you. Daddy. Daddy. Okay, babalik si Daddy sa No, hospital. Daddy, please. No, Daddy. Okay lang yan, Julie. Okay lang yan. No. Wala na yung daddy araw mo. Kung i-okay mo, tama na nga yung drama mo. Hirap-hirap mo papigilan. O hindi, tandaan mo ha. Hindi kita totoong anak. Hindi nga ako papayag na dito ka sa poder ko. Hindi lang dahil kay Aro. Ikaw aga-aga, sigarilyo agad. Bilhan mo ko ng load ng magkasindi ka. Sige na, sige na. Oops. Julie, okay lang yan, ha? Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Tama na yan. OA mo. Tigilan mo na yung drama mo. Si Daddy po! Maghugas ka na nga ng pinggan doon, utang na loob! At saka yung labada! Sige na! Arte-arte mo, doon ka magpatuloy ng luha! Hello. Tabi lang tayo ulit, ha? Kuya, wag. Mas masarap kasi matulog pagkatabi kita. Kuya, ayoko na! Ayoko na! Julie! Julie, saan ka pupunta? Julie! Aw! Eh, baka nang pa lang ako sa... Hoy, anong ginagawa mo dito? Ha? Anong ginagawa mo dito? Itlog lang ako. Anong anto ka lang? Iba't dito ka? Dito talaga. Yung sinampay mo na uulan, anak. Kunin mo na. Kunin mo na. Dali! Nagawa mo dito? Eh, bakit dito? Alam ko hindi mo yan kadugo, pero kapatid mo pa rin yan. Ano sasabihin ni Arlo? Julie, tell us about your family background. I'm half Thai, half Finnish. That's why people call me Thai Finnish.
And ganito kasi yung Tita Mel, yung dad ko kasi is a seafarer. So, nagkakilala sila ng mother ko sa Bangkok, Thailand. And eventually, they had a relationship. And then, nagpakasal sila. And then, ako yung naging bunga ng kanilang pagmamahalan. And base sa kwento ng dad ko, Tita Mel, Oo. I was about 3 years old nung nagkaroon siya ng ibang relationship sa isang Filipina. And then he traveled to the Philippines. And then nagpakasal sila. And later on, kinuha nila ako sa Thailand. And then that's without the consent of my biological mother. Kamusta naman ang trato sa'yo nung stepmother mo? Growing up, Tita Mel, talagang parang na-feed in na nila sa akin na hindi nila ako kaano-ano. Parang lagi, almost every day, sinasabi nila sa akin na hindi kita anak, hindi kita kaano-ano, hindi ako yung tunay mo na ina, naputok ka sa buho, na yung nanay mo is a prostitute. And even doon sa labas, like people around me, yung mga nakakalaro ko, yung mga tao na kinukonsider ko na kapamilya ko, like for example, yung mga pinsan ko, lagi nila akong sinasabihan na putok ako sa buho, and they make me feel na I don't belong and I'm not part of their family. Hi, my baby. How are you? How's school? Your Aunt Jane hasn't been answering my calls lately, so I've been worried about you. How is everything over there? Are you eating well? I miss you so much, my sweetheart. I hope you're taking good care of yourself. When are you coming home, Dad? Will I see you this Christmas? Honey, the ship's route has changed, and so has my vacation schedule, so I'm sorry. I know how much you were looking forward to seeing me, but, I miss you so much, Julie. I miss you, Dad. Very much. Hey, are you crying? Julie, is everything okay? When will I see my real mom? Where did she go? Why did she leave me? Dad, I wanna look for my real mother because Honey, I'm sorry. I don't know where your mother is. I'm sorry. Honey, I've got to go. I hope you're doing well, okay? I'll talk to you soon, but I love you so much. I miss you, okay? I love you, Dad. Bye. I love you and I miss you very much. Gusto mo hanapin yung totoo mong nanay, ha? Ano sinusumbong mo sa tatay mo? Wala po, Auntie. Wala po ako sinumbong sa kanya. Subukan mo lang. Ano to? Ha? Ano to? Di ba sabi ko sa'yo, babad mo to sa bleach? Di ba? Auntie, binabad ko naman po, pero Oy, hindi oy, talaga oy, binabad mo ka na matanggal. to? Hindi po kasi matanggal. Hindi ko naman kasalanan kung hindi na Hindi matanggal. matanggal? O di mo na magawa yung trabaho mo ng tama, ha? Auntie, lahat ng pinapagawa niyo, ginagawa ko. Ano, dapat lang? Naglalapaso ako. Yung kumeta niyo, nilinis ko. Oo, yung mga dapat- tae, lahat na lang ginawa ko. Mas malala pa ang ginagawa ko kaysa sa katulong niyo. Para katulong niyo nakuha ko eh. Tatamaan mo ako, ha? Hindi, Auntie. Hindi ko alam. Yan! Diyan kayo magaling! Ano? Saan ako magaling ano? Ang saktan ako! Ate! Ano? Wala ka nang kakainin ngayon. Sinayang mo yung pagkain. Lahat na lang ginagawa ko. Hindi pa rin kayo masaya. Ano po gusto niyo? Ilang ulit na ring nagtangka si Julie na lumayas sa poder ng kanyang madrasta at sa anak nito. Pero dinadaig siya ng takot dahil wala rin naman siyang patutunguhan. Hanggang sa dumating na sa sukdulan ng kasamaan ang mag-ina na ilang taon na siyang inaalila. Kuya, anong ginagawa mo? Akin nga yan! Amoy ko lang. Trip ko lang naman yung Bakit? Ha? Masama ba? Ha? Ginagawa mo? Ba't mo ginagawa sa akin
ito, kuya! Bango eh. Gamit mo na ba to? Saboy mo! Saboy ka! Ikaw, lumalaban na ba? Ha? Marunong ka na lumaban? Matay ka na! Ay, ng nanay mo! Ayop ka, baboy! Hoy! Ano nangyari dito, ha? Julie! Lloyd! Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Tinan mo, ewan ko dyan. Anong nangyari dyan, ma? Hindi ko na alam anong tumatakbo sa isip niyan. Tinan mo ginawa sa akin, no? Auntie! Auntie, nakita ko siya, inaaway niyo ba? Ano? Papatayin mo yung anak ko? Ikaw papatayin ko! Auntie, nagsasabi ako. Mas matanda pa rin yan sa'yo. Kuya mo yan, pumapatol ka sa mas matanda. Grata ka! Naman ako na nasaktan. Grata ka! Ilang taong ka, Julie, nang una kang nagkanobyo? 17 years old po ako, Tita Mel, nung una akong nagkaroon ng karelasyon. Siya ba yung dahilan kaya ka tuluyang nakatakas sa abusive stepmother, stepbrother mo? Yes po, Tita Mel. Somehow, siya yung parang naging getaway ko para makawala ako sa abusive family ko. Nagsama ba kayo ng first boyfriend mo? Yes po, Tita Mel. Nagsama din po kami ng mga ilang taon din po hanggang sa magkaroon po kami ng anak. Ano ang na-discover mo tungkol sa kanyang pagkatao? So, nung una, parang na-appreciate ko siya kasi parang lagi niya akong dinadala sa simbahan, lagi kaming nagsisimba, and then pinakilala niya ako sa family niya. And then later on, nung nagsasama na po kami, so parang doon na po unti-unting lumabas yung tunay na ugali. Ika nga, parang lumabas na yung sobrang pagkasiloso niya, and then umabot na sa point na parang sinasaktan niya na rin po ako. And then sa tuwing mag-aaway kami, parang natututukan niya ako ng baril, ng kutsilyo, yung mga ganong bagay po, Tita Mel. Jom, tama na, nasaktan na ako. Tama na, please. Bahala ka sa buhay mo! Jom! Jom, huwag mo gawin to sa amin! Yung anak natin! Nang makita niya ang tunay na ugali ng unang lalaki na kanyang minahal, pakiramdam ni Julie ay napagod na rin siya sa mga taong patuloy na umaapi at nananakit sa kanya. 3 tao na lang ang mahalaga sa buhay niya ngayon. Ang kanyang ama, sanggol na anak, at ang nawalay niyang ina na di pa niya nakikita kailanman. Mula ngayon, wala nang tutulo ni isang patak na luha sa mga mata mo. Wala nang mananakit sa'yo. Wala nang aapi sa pagkatao mo. Babangon ka at lalaban hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Hanapin mo ang totoong nanay mo para mabuo kang muli. Pagkalipas ng ilang taon, kahit hindi nakatapos ng pag-aaral si Julie, may taglay naman itong talino at magandang personalidad. Kaya nakapasok siya bilang isang sales executive sa Cebu. At tila dininig ng Diyos ang mga dasal ni Julie nang magdesisyon siyang mag-apply para makipagsapalaran sa ibang bansa. Placement sa hotel. Oo naman. Sabayan mo ng gwapong Arabong mayaman. Sira ako muna. Ay, hindi. Joke lang. I'm a friend. Trabaho yung ipupunta ko doon. Okay? Saka, para yun sa anak ko. Alam mo, naniniwala ako sa'yo na malayo mararating mo. Kasi mabuti kang tao. Salamat, friend. Salamat. Salamat sa pagsama mo sa akin dito. Okay. Sige, ingat ka, ha? Bakit mo naisipang mag-work naman sa abroad? Sa United Arab Emirates ka nagpunta, hindi ba? Yes po, Tita Mel. Naisipan ko noon na magtrabaho abroad. It was mainly because iniisip ko yung future ng anak ko. Sabi ko talaga, prinamis ko sa sarili ko na I will give him a better future, na hindi niya mararanasan kung ano yung dinanas ko habang lumalaki ako. Julie? Julie? Chanrak, look na look. Mami?
Mommy. Hello, Dad. Hi, my baby. Did I wake you up? No, not really. Actually, I woke up from a beautiful dream. Oh, beautiful dream. Was it me you were dreaming about? Or maybe I became rich in your dream? Hello? Hello? No, Dad. It's about my mother. Dad, I've been dreaming about this faceless woman over and over. Dad, I'm sure it's my mom. So please, tell me, where can I find her? Dad, because I want to see her. I'm sorry, it's been so many years. I don't know where your mother is. I'm sorry, baby, but your mom belongs to the past now. I think you should just forget her. No, Dad! It's because of you! It's because of you that you left her in Thailand. You took me away from her, okay? You kidnapped me, Dad! Come on! Where is my mother? Please! Please tell me, where is she? Ano yung imagination mo doon sa mother mo pag naiisip mo siya? Lagi kong nai-imagine, Tita Mel, kung ano yung laging nakikita ko sa panaginip ko na isang babae naglalakad papalayo and then parang gusto niya na sundan ko siya habang naglalakad siya pero hindi ko nakikita yung kanyang mukha kaya hindi ko talaga ma-figure out kung ano yung itsura niya. Julie, sino yung nakilala mo sa UAE? Yeah, I met my husband right now. Si Robert, doon kami nagkakilala sa UAE. Very random lang na nagkakilala kami, Tita Mel. Wala kaming common friends. And then, yun, later on, he asked me kung meron akong boyfriend. So, sabi ko sa kanya, wala akong boyfriend, pero meron akong 6 years old na anak. Yun, sabi niya, wala naman daw pong problema sa kanya na meron akong anak. Kaya nagpursige siya na manligaw sa akin. So hanggang sa naging kami, hanggang sa nagpakasal kami. And then I feel so blessed. I feel so blessed, Tita Mel, kasi binigyan ako ng Panginoon na isang napakabuting asawa at napakabuting ama ng aking mga anak. Love, yung salitang lagi niyang binubulong. Chan, rak, look na look. Salitang Thai siya eh. Tapos yung tinignan ko, sa English no, nang ibig sabihin ay, I love you, my child. Kaya alam ko talaga na si Mami yun. Pero love, kung wala nga alam yung daddy mo, saan mo nga naman siya hanapin, di ba? Love, yung buong pangalan niya ay Nari Suksawat. Okay? Hindi ko makakalimutan yun kasi bata pa lang ako, hindi lang naman yun dito sa isip ko nakasulat eh. Pati rin dito, sa puso ko. Kaya nga naniniwala ako at alam ko na magkikita ulit kami ng mami ko. Love, alam mo, focus ka na sa paghahanap ng mami mo ngayon. Eh, paano na ako? Paano na tayo? Ano yan? Pakonsensya, ha? Ikaw naman, syempre iba ka. Si Mami kasi, siya yung nawawalang piece ng puzzle sa buhay ko. Eh ako, ano ako sa buhay mo ngayon? Love, nang sirain ng stepmother ko at nung anak niya yung buhay ko noon, nang iwan ko yung ama ng anak ko dahil sa kalupitan niya sa akin. Alam mo, akala ko burado na yung pagmamahal sa puso ko nun eh. Kasi pinatigas nila ako. Pero, nung makilala kita, na-realize ko na ang sarap pa rin pala talaga na mahal ka ng taong mahal mo. Love, paano ba sabihin sa Thai o sa Finnish ang I love you? Hindi. Wag na lang. Kasi pusong Pinoy ka naman na Tagalog na lang. Okay. Ano naman yung pauso mo? Sige na, di ka. Andaran mo na naman ako, ha? Oh.
Miss Julie Forsberg, mahal kita. Mahal na mahal. Sobra. At mahal na mahal din kita, Mr. Rob Beleza. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumindi ang pagnanais ni Julie na matagpuan ang kanyang ina. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang hanapin ito sa internet, sa media, at sa anumang koneksyon na maaaring magbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. At sa panahong iyon, laging nasa kanyang tabi si Rob para suportahan at tulungan siya sa paghahanap sa kanyang ina. Hanggang Is this sa... Mari Suksawat? Really? Do you know Aro Forsberg? My dad's name? Oh. Okay, thank you. Love. Kumusta? May balita na ba? Wala nga, love eh. Para akong naghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Wala. Alam mo, tama ka, love eh. Sa laki ng Thailand, di ko alam kung saan o paano ko hahanapin si Mami. Sa totoo lang, hindi ko na din alam kung itutuloy ko pa ba to. Susuko ako. Di ko alam, love, pero alam ko eh. Ramdam ko buhay siya. She's somewhere out there, waiting for me. Di ko lang alam ko. Love, tama na. Palagi ka na lang malungkot kapag naisip mo yung mami mo. Love. Magkikita rin kayo. May awa ang Diyos. Makikita mo rin ang mami mo. Wala namang imposible, di ba? Dasal lang. Love, thank you for being with me through all this. You're heaven sent sa amin ng anak ko. Thank you. I appreciate you. Nandito lang ako. Di kita iiwan. Kahit anong mangyari. Magkasama tayo dito. Eh? Yung kaibigan ko sa Pilipinas. From Dumaguete. Wait lang ha. Hello? Kailan pa ho? Sige ho, uuwi ako dyan. Kwento mo sa amin nung nalaman mo na may cancer ang daddy mo. Umuwi ka ba ng Pilipinas to take care of him? Yes po, Tita Mel. Grabe yung pinagdaanan ko na yon. Grabe yung time na yon na malaman ko na may cancer si Dad. I was very devastated po talaga. Maalala ko, hindi ako makatulog nung gabing yon. Yun, later on, naka-receive ako ng message na nasa ospital nga ang dad ko. And then, parang sobrang gumuho yung mundo ko. Please don't look at me like that. You make me cry with your stare. It's just that the last time I saw you, you were still strong and healthy. I miss you so much. I miss you too, my baby. I miss you so much. I'm so happy to see you. I'm so proud of the person that you've become. I wanted to see you, Julie, before I die. There's so much that I want to say, and there's so much forgiveness that I need to ask from you. I'm sorry that I took you from your mother. I'm sorry for all the years that
I wasn't there when you needed me. I didn't give you the family that you deserve, and I know that I wasn't the father I should have been. And so I ask you to please forgive me, my baby. Please forgive me. No, Dad. Dad, listen to me. You've been such a great father. And I thank God for you. I love you. I love you. I love you so much. Listen, you go to Thailand, okay? You go find your mom. I know she's been waiting to see you all these years. And when you see her, I want you to ask her if she can find it in her heart to forgive me too. Will you do that? Daddy. Paano natuklasan yung mother mo? Napakagaling lang po talaga ng tadhana, Tita Mel. Napakagaling at napakabuti lang po talaga ni Lord sa akin. Kasi I was working in a hotel sa Abu Dhabi. And then one day, bumisita yung may-ari doon. And then I met the personal assistant. And then she really thought na I was Thai. So kinausap niya ako ng Thai. And then I told her na hindi ako marunong mag-Thai. But I am from Thailand. Yung mother ko is from Thailand. So yun, tinanong niya ako kung taga saan yung mother ko. But I told her, I don't know. I don't really know her well. Tapos yun, kinausap niya na ako. And then I could still remember that very day, Tita Mel. She was sitting doon sa sofa. And even yung kanyang accent, I could remember, sabi niya sa akin, I know one day I will be the one to find your mother for you. At ano nangyari nga doon sa inyong reunion, sa paghaharap ninyo for the first time in so many years? Para siyang, Tita Mel, yung parang broken pieces sa buhay ko na parang unti-unting nabuo ulit yung pagkatao ko. And then, yun, yung finally nayakap ko, yun na yung biological mother ko for the first time, Tita Mel. Binuhos ko lahat ng emotions ko. Parang, eto ako, may nanay ako, hindi niyo pwede sabihin sa akin, naputok ako sa buho. It's a dream come true for me. It's an answered prayer for me. At eto ako, hindi niyo pwede sabihin sa akin na wala akong nanay dahil eto ko siya. Kayakap ko na siya ngayon. Mom, I'm the happiest daughter in the world now. Kasi magkasama na ulit tayo. Hindi po kayo nawala sa isip ko. Lagi ko po kayo iniisip, lalo na po sa puso ko. At alam ko po na naaalala niyo rin po ako. Kahit na matagal na ho tayong hindi nagkita, alam ko po, naalala niyo po ako palagi. Ito po tayo. Mami, si Daddy po. Gusto pong humingi ng tawad ni Daddy for causing you pain. Nung inilayo niya po kayo sa akin at nung iwan ka po niya. Can you still forgive Daddy? Can you please forgive him? Thank you, Mommy. Thank you. I love you so much, Mommy. Mahal na mahal po kita. Chanrak, look na look.
Are you happy? Sobrang happy, love. Talaga? Alam mo, kung pwede nga lang isama si Mami dito, ginawa ko na para lang mas matagal kami magkasama, alam mo yun? Kaya lang, may pamilya na siya sa Thailand. At may mga kapatid na rin ako dun sa ina. Siyempre, ayoko naman na ilayo siya sa kanila. Kasi I know how it feels, di ba? Na lumaki ng walang mami. Kaya alam mo, love, ang swerte talaga ni Jason dahil mabait ang mama niya. At maganda pa. Yes! Alam mo, I may not be a perfect mother, but I have the perfect heart para mahalin yung only son ko. Alam ko naman yun eh. Tsaka hindi lang para sa ulisan mo, kundi para sa mga magiging anak mo pa. Natin. Ba, parang siguradong-sigurado ka na Bakit? sa akin, ah. Love, hindi ka ba sigurado sa akin? Eh, basta gusto ko lang i-promise mo sa akin na mamahalin mo ko, tsaka di mo ko lolokohin. Promise. Promise? Promise. Promise? Love, at saka hindi lang yun yung kaya ko i-promise. Pangako ko sa'yo, nabibigyan kita ng magandang pamilya. Siyempre, kasama si Jason. Talaga lang, ha? Oo naman, love. Love, hindi lang yun. Dahil null and void pala yung kasal mo dun sa manlolokong tatay ni Jason, may chance na ako. Ha? Chance na ano? Uy, ang tatahi-tahimik ka dyan. Ano nga? Chance na ano? Ano? A chance na mahalin kita habang buhay. Miss Julie Firstberg, will you marry me? Dad? Mommy asked me to give this to you. She said she kept it safe all these years. It was your birthday gift to her before the two of you separated. And she also wanted me to tell you something. She said she forgives you. My baby. I want you to be strong when I'm gone, okay? Because I'm always going to be looking out for you. From up there, I want you to always keep smiling. You have your mother's smile. Don't say that. And I want you to keep being the person that you have become because I love you so much. Julie, after your father's death, bumalik ka na sa Finland. Nagpakasal na kayo ni Robert and you build your own family. Paano naman kayo na-involve diyan sa tinatawag na dumpster diving? First of all, Tita Mel, just for the understanding of everybody, yung dumpster diving or pangangalakal dito sa Finland is very different po talaga doon sa literal na iniisip ng ating mga kababayan na pangangalakal dyan sa Pilipinas. Kasi dito po talaga sa Europe, very well segregated po ang mga basurahan namin dito. So ano po yung ginagawa ko? Or namin ng aming pamilya. Nangangalakal po ako sa likod ng mga supermarkets. Meron silang mga basurahan doon na segregated po, na tinatapon nila fresh from the inside, from the supermarket. Kung ano yung mga like almost expired na mga goods nila, tinatapon nila, yun yung kinukuha namin. Uy, ito, buong buo pa, oh. Oo, ganda. Oo, pinitasan lang to. Ito pa. Aya. Uy, kamati. Sa dami. Look, Oh, tignan mo, bagong-bago pa to. ha? Uy, oo nga, no. Bago pa to. Ang tagal pa na expiration dito. Tsaka paborito mong chocolate yan, di ba? Tama, thank you, my handsome husband. Teka lang. Thank you, bakit? Handsome husband pa rin ba? Oh,
Kahit na fresh from dumpster diving. Teka nga dito. Amoy mo ako. Ang Ang bango natin, di ba? Ang bango, amoy baby. Kaya nga sinasabi mo diyang hindi naman katulad kasi ng sa Pilipinas tong dumpster diving natin dito, no? Mukha bang Smoky Mountain to? Yung amoy, wala di ba ang bango? Wala, ang bango. Oo. Love, oo nga pala, naalala ko, sira na yung sofa bed natin, di ba? Oo. Bumod dun sa Anvils, baka makatsyempo tayo. Kasi doon tinatambak yung malalaking furniture, di ba? Oo nga. Masyadong gamit. Tama. Oh, meron talagang gito sa basura, love. Oh! Teka, basura. Basura ka dyan. Ito, mukha bang basura yan? Hindi. O, tingnan mo. Okay na okay pa yan. Itong mga to, mga used items. Okay? Ano? At saka, parang Pilipinas lang. Ukay-ukay sa atin, di ba? Kaya alam mo, blessing pa rin talaga to sawa. Kasi, tingnan mo, kaya lagi tayong dapat maging grateful, di ba? Maging thankful tayo sa mga natatanggap natin. Yes! Thank you, Lord, sa used items! Thank you, Lord! Thank you! At thank you pa rin, Lord, sa napaka-pogi, napakabait, at napakasipag ko asawa. Yeah, Lord! Thank you din po sa napakaganda, napaka-sexy, matalino, at napakabait kong wife. Thank you, Lord! Thank you! Nga pala, love, kapag natapos na tong pandemic na to, kung may budget lang naman, gusto ko sanang bisitahin ulit si Mommy sa Thailand. Gusto ko rin sana makita yung apo niya. Well, pangarap lang naman. Love, thank you, Lord, sa mga pangarap na matutupad! Thank you! Thank you, Lord! I miss you so much, Mommy. Sana magkita pa ulit kayo ni Daddy, no? But it's okay. He's happy now that you've forgiven him. You, beautiful daughter. Miss, you always here. Mommy loves Julie. I love you too, Mommy. Sandra, look na look. I love you so much. Julie, ano yung maipapayo mo sa yung mga anak na nawalay sa kanilang mga magulang, yung mga dumadaan ngayon, no? Sa kahalintulad na pinagdaanan mo nitong mga nakalipas na panahon, Julie? For me, Tita Mel, at para doon sa lahat ng may kahalintulad ko na karanasan sa buhay, ang masasabi ko lang is, lift up everything to God. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya kailanman tayo pababayaan. At lahat ng pinagdadaanan natin, may hangganan. At hindi niya tayo kailanman pababayaan. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, Tita Mel. Inunahan mo ko dun, ha? Thank you very, very much to you. God bless you and your family. Thank you. Thank you. God bless. Kapag paraan na ng Diyos ang kumilos, ano mang hiling natin, umabot man ng mahabang panahon, matutupad din. Gaya ng nangyari kay Julie, na sa ganang akin ay naging puhunan ang kanyang pagpupursigi na hanapin ang kanyang ina at punuan ang pagkukulang na iniwan nito sa buhay niya. Mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, baka tandaan ninyo na ang buhay na may mabuting layunin ay hindi basta nawawala ng pag-asa at hindi agad nabibigo. Ngayon, bukas, at magpakailanman.
dinala kita dito sa Leyte para ilayo dyan sa asawa mo. Brenda, nagbago naman na si Tonyo eh. Eh, ang demonyo hindi nagbabago. Yung kalabaw nung isang araw, binenta mo rin. Ano bang susunod? Kami ng anak mo, ako? Pakinabangan na natin. Eto, tinan mo, magbabayad naman ng maayos to eh. Gusto ko ng tikman. Bakit mo ibibenta yung sarili mong asawa? Doon kayo sa Ay, Bonnie, napakabastos mo! Ayoko! Tulungan niyo ako! Wag!